the Lord of Lords, the highest. Glory to the highest. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po sa 1 Chronicles, chapter 28, verse 20. David also said to Solomon, his son, "Be strong and courageous, and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord my God is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished." Brothers and sisters, as we worship our God, nawa po na yung ating pong mga aawitin ay maging paalala sa atin. Nakasama po natin ang Panginoon. Minsan baka po hindi natin nararamdaman, hindi po natin nakikita, pero nangako po siya. It is in His Word. He promised that He is with us in every step of the way. And may we hold on to those promises. God never leaves and God never forsakes. Let us continue to worship our God.
ay makaupo. Thank you, Lord. Masarap pong isipin na ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng kanyang himala. Amen? Sa paghahatid niya sa atin ng kanyang biyaya sa bawat araw, katapatan po ng Panginoon ang ating pong masisilayan. At bawat araw ay ginala po ng Diyos para sa atin. Amen? Napaka gandang lagi po natin pagbulay-bulayan yung mensahe na kahit hindi natin nakikita, alam natin kumikilos ang Diyos. Kahit hindi natin nararamdaman, alam natin kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. So, ang Diyos ang lagi po natin pinagtitiwalaan at siya ang Diyos na ating pong laging maasahan. That is why, ating pong encouragement, huwag po natin kaliligtaan at lagi po natin paalalahan ang ating mga sarili that we are highly favored by the Lord. We are unconditionally loved, extremely blessed, and extravagantly cared for. And every day, we are grateful to God para sa kanyang mga blessings sa atin. Amen? At ito pa rin po, patuloy nating reminder, itong purpose ng ating buhay. The very reason kung bakit tayo iniwan ni Lord dito po sa lupa. Kahit na tayo ay nanalig sa Kanya, hindi pa rin tayo kinukuha ni Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, patuloy tayong maniwala, patuloy tayong sumunod, magmahal, patuloy natin siyang sundin sa ating mga buhay at ibahagi hanggang sa Kanyang pagbabalik. Amen po? Ayan, praise God. So ulitin nga po natin sabay-sabay, my life's purpose is to believe, follow, love, obey, and share Christ until He comes again. So whichever comes first. Kung darating po si Lord, anytime, ito yung patuloy natin gagawin. At kung kunin man ni Lord ang ating buhay, yan ang ating pong misyon at ang layunin ng ating pong buhay. Praise God. Natin po bibigyan ng pansin ay isa na namang talinhaga ng ating Panginoong Yesus. We are more than half of the parables of the Kingdom of God. Generally speaking, ito po ay parables ng ating Panginoong Yesus. And specifically, may mga binanggit ang ating Panginoong Yesus. This is what the Kingdom of God is like. Pero naniniwala po tayo kahit walang ganong statement of phrase na idinugtong o isinangkot ang ating Panginoong Yesus, lahat ng kanyang itinuro ay may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Amen? So lagi po natin tatandaan, ang overarching ng ating pong mensahe ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Tinalakay na po natin ang maraming bagay tungkol sa kaharian ng Diyos at ngayon naman binibigyan natin ng pansin sa bahagi nito yung pong mga talinhaga ng kaharian ng Diyos. At itong talinhaga natin po pag-uusapan ay naitala lamang sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ibig sabihin, walang matatagpuan na iba sa Synoptic Gospels. May mga bahagi na kung saan pagkakapareho, may mga bahagi naman na si Matthew at si Mark lang ang sumulat, may mga bahagi naman na si Matthew at si Luke, at may mga bahagi naman na si Mark at saka si Luke lang. At may mga bahagi na kanya-kanya lang sila na binanggit ng mga talinhaga. So depending upon the Holy Spirit or the leading of the Holy Spirit doon po sa mga sumulat, based doon sa kanilang mga intended audience, ay ginabayan sila ng Banal na Espiritu para isulat ang mga bagay nito. So ito pong bahaging talinhagang ito, gaya ng ating nabanggit, ay si San Lucas lamang ang nagtala. At ito ba'y matatagpuan sa chapter 7, verses 36 to 47. Actually, hanggang 50 siya, pero hindi na po natin sinama yung 48 to 50 na mga talata. And it reads, one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume.
So, mga bagay na dapat po nating pansinin dyan, yung sinulat ni Lucas ay a woman who lived past tense. Na po, lived a sinful life. Nabuhay siya sa buhay na makasalanan. Sabi ni San Lucas. Alright? Past tense yung kanyang ginamit. Kasi dito po sa mga narrative na ito ay may makikita tayong kakaibang perspective. So, habang itong babae ito ay pumunta sa bahay ng Pariseo dahil nabalitaan niya na nandun ang ating Panginoong Yesus, nagbitbit siya ng pabango, yung alabaster jar of perfume. So yun ang madalas na pinaglalagyan kasi ng pabango, hindi yung mga pa-spray-spray. Walang spray kasi ng araw eh. So noon talagang ibinubuhos yung pabango. No? Yung parang hahanap ka na tatao mo tapos kapahit-pahit. Ganon yung sistema ng mga panahon na yun. O kaya bubuhos mo, tatak-tak mo. Yan yung mga pangmaraan. Ngayon lang po nauso yung mga spray-spray sa modernong panahon. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. So yun yung sequence, di ba? Umiyak muna siya, napuno ng luha ang paanan ng ating Panginoong Yesus, and then pinunasan niya ng kanyang buhok. At nung napunasan niya, kinagkan niya ito, tsaka niya nilagyan ng pabango. Parang yung order, very particular. Normally, dapat lalagyan mo muna ng pabango bago mo halikan kasi masarap halikan pag mabango. Yung mga pusa namin, pagka hindi mabango, hindi namin hinahalikan. Kailangan lalagyan mo paliliwan. Muna lilinisin mo muna bago mo halikan. Pababanguin mo muna siya. Pero ito, hinalikan niya muna bago niya nilagyan ng pabango. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is. Present tense. Sabi ni Luke, there was a woman who lived a sinful life. Pumunta siya kay Kristo, ginawa niya mga bagay na kanyang ginawa, pero ang nakita ng Pariseo, hindi past tense, present. So para sa kanya, this woman is living a sinful life and is a sinner. Makasalanan. Kaya sa kanyang sarili, sinabi niya, kung ito ay isang propeta, kung talagang propeta itong in-invite ko sa bahay para kumain, to dine with me, kung totoo siyang galing sa Diyos at propeta ng Diyos, malalaman niya kung anong uring babae ito na humahawak sa kanya. Ito'y isang makasalanan. Jesus answered him. So sinagot siya ni Lord, pero indirectly. Ang ginawa ni Lord, parang pagtatsyada. No? Ang sagot ni Lord sa kanya, tinawag niya si Pedro, Pedro, halika. I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 5,000 denarii and the other 50. Laki po ng diferensya ng 500 tsaka 50. So, times 10. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, which one of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Magaling doon si Pedro eh, matalino eh, no? Magaling siyang sumagot. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wept my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing
my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Verse 47, sabay-sabay po tayo, 3, 2, 1. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Diyos ang naming dakila, kami po ay lumalapit po sa inyo at tinatagbilin ang aming pong sama-samang pag-aaral, pagkinig, at pagsasapuso ng inyong salita. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu na aming pong matagpuan ang katotohanan, ang liwanag, ang biyaya na nagmumula sa inyong salita na nagbibigay buhay. At hindi niyandang aming pong mga puso, isipan, damdamin upang matama namin maunawaan, maramdaman at mapagpasyahan, magawa at magganap namin ang mga bagay na naukol sa inyong kaharian. Purihin po kayo, salamat sa pagkakataon pong ito. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos niyo sa aming pong mga buhay sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po aming dalangin sa kalan po ng aming Panginoong Hesus at ang lahat magsabi ng Amen. So maliwanag po ang storya ng ating pong Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginawa na pagsasaad ng kalinhaga kay Apostol Pedro. At maliwanag din naman po ang isinulat sa atin ni San Lucas tungkol sa pangyayari, yung kanyang naratibo. Kung paano isinlalaysay ni San Lucas sa mga bagay nito. Kapag binanggit po natin ang tungkol sa mga talinhaga, hindi po lahat ay kinakailangan bigyan ng kahulugan. Halimbawa, tungkol po doon sa money lender. Siyempre, yun yung common at yun yung mas naiintindihan ng mga tao. Nangutang eh. So, money lender ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. It doesn't necessarily follow na ang Diyos nagpapautang. God is not in the business of lending anything. Di naman po nagpapahiram ang Diyos o nagpapautang. Nagbibigay ang Diyos sa atin. Amen? Huwag nating equate. Minsan, money lender, ginamit ni Lord. So, ang Diyos pala nagpapautang. Kaya magandang negosyo siguro ito, magpapautang niya po. So, wala pong ganon, ha? Huwag natin masyadong bibigyan ang lahat ng mga detalye kung hindi naman nararapat at hindi nauukol. Like for example, yung pinag-usapan nating unjust judge, yung isang hukom na hindi makatwiran at hindi makatarungan sa kanyang mga paghatol. Hindi po ganun ang Diyos. Ginamit lang ng ating Panginoong Hesus yun to give contrast. Alright? Para bigyan ng pagkakaiba. So, ganun din po ito sa storyang ito. Yung money lender, ulit natin, yun yung naiintindihan ng mga tao, pero ang Diyos hindi po nagpapautang. Ang Diyos nagbibigay. Ulit nga po natin, nagbibigay. Hindi po tayo binibigyan ng Diyos para utangin. Dahil babayaran kasi yun. Ang Diyos nagbibigay siya. Binibigyan po tayo ng Diyos at wala siyang sinisingil na kahit anuman sa atin. No? At ang bagay lang na hihingi ng Panginoon ay luwalhatiin natin siya sa mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin. So dapat po tayo dito sa storya. Makita po natin itong babaeng ito. Sabi ng ating Panginoong Hesus, bagamat ang kanyang patutsada ay para sa Pariseo, ang aral naman ay angkop din para kay Simon. Dahil totoo naman, yung karanasan ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro, totoo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, Pedro, ganito, nung ako pumasok sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan ang aking paa. Kasi kustumbre po, sa panahon na yon, na sa bawat tahanan, kapag tayo may darating na panauhin, meron tayong tubig na nandun sa tapayan, sa labas ng ating bahay, bago pumasok. So doon, kukuha ng tubig, yung kung may-ari ng bahay, bubuhusan niya ng tubig yung paa ng kanyang panauhin bago pumasok ng bahay para malinis. At ipinapakita niya, hindi dahil sa ayaw niyang malumihan yung kanyang bahay, kung hindi ito yung pagpapakita ng paggalang sa kanyang panauhin.
Eh, yung bahay naman po nung araw, eh, siyempre kahit naman anong linis mo, dudumi rin naman. So lalo sa panahon nila, hindi naman uso yung pagpapakintap, hindi uso yung kung ano pa man. Kung hindi talagang paggalang yung pagbibigay pugay, pagbati. Kumbaga, that's being hospitable to someone. Na kapag dumadalo po sa bahay, kustumbre, bubuhusan ng tubig, that's being hospitable. Okay? So kaya sabi ng ating Panginoong Yesus kay Pedro, nung ako'y dumalo sa bahay mo. Remember, dinalaw ni Lord si Pedro sa bahay nung may sakit ang tiyanan ni Pedro para pagalingin. At least may record tayong dinalaw niya ang bahay ni Pedro. Amen? So pagdating po ng ating Panginoong Yesus, sabi ng Panginoon kay Pedro, hindi mo ginawa yun sa akin. Pero ang babaeng ito, hindi tubig ang pinanghugas sa aking paa, luha na mula sa kanyang mga mata. Hindi mo rin ako hinagkan. Kasi pagbati rin nun, para sa mga kapwa kalalakihan at kapwa kababaihan, na kapag kaibigan mo ang dumalaw sa iyo, pag stranger, buhos lang ng tubig. That's being hospitable. Pero kapag kaibigan at malapit sa buhay ng isang taong binisita, may kasama halik. So, yung parang beso-beso ba? No? Sa atin dito sa Pilipinas, medyo pagkasosyalin lang tayo gumagawa ng ganyan. No? Pagka medyo feeling mga close, na kapag nakita, "Oy, friend!" Yan, magbabatian ng ganyan. Pero para sa lalaki, parang awkward, no? Na magbabatian ng gano'n. Pero sa customary po ng mga Israelita, mga lalaki ang gumagawa po noon. Mas particular sa kanila kaysa sa babae. So dito sa atin, pagka medyo talagang close lang at nagkamisan lang mga lalaki, magyayakapan. Pero sa mga babae talagang beso-beso, chika-chika, kung tawagin natin. So yun yung pong mga costumbre. Kaya sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, Pedro, tinuturing kitang kaibigan, tinuring mo akong kaibigan, tinuring mo akong master, pero kung ako'y dumalaw, hindi mo ako inagkan. Pero babae ito, mulat sa punong nakita ko, una, sa tubig, hindi mo ako binigyan ng tubig, pero ito, mula sa lungan ng kanyang mga mata, binasa ang aking mga paa. At ikaw, hindi mo ako inagkan bilang pagsalubong, pero babaeng ito, walang tigil sa pagbalik sa aking paa. So, nahin mo ng contrast, no? Ikaw, Pedro, magbebeso-beso lang tayo, di yung paginawa, pero itong babaeng ito, hinagkan ako sa paa. Pangatlo, hindi mo nagawang buhusan ng langis ang aking mga paa. Hindi mo ako binigyan ng foot spa. Hindi mo nilamisan. Now, customary din po ng araw, nilalamisan ang mga paa ng panakuhin. Bakit? Lalo tigit pagka malayo ang binyahe. Pag malayo ang binyahe, maputik, natutuyo, nagbibitak-bitak ang mga paa. So, susceptible siya sa sugat, susceptible siya sa infection. Kaya, bilang relief, kailangan pahiran ng langis. Yan yung costumbre ng panahon yun. Kaya sabi ni Lord kay Pedro, 3 things hindi mo ginawa. Buhusan ng tubig ng aking paa, hagkan ako, at lagyan ng langis ang aking paa. Pero ang ginawa ng babaeng ito, binasa ng luha mula sa kanyang mga mata ang aking mga paa, hinagkan ang aking mga paa, at hindi langis ang nilagay niya sa aking mga paa. Ano daw po? Pabango. Alam niyo po ang pabango sa panahon yun, itinuturing na treasure sa mga kababaihan. Kahit naman noong unang panahon, ang pabango ay para sa mga kababaihan. Tinuturing nila yan treasure, kayamanan yan para sa kanila. So dinala niya yung alabaster jar para ibuhos yung pabango na mayroon siya sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. Maraming iniisip natin, ano bang konsepto nito? Posibleng pagsamba, posibleng pagtangi, posibleng paglilingkod, whatever it is, ang expression ng kanyang pagiging nais magpasalamat sa bagay na kanyang naranasan mula sa ating Panginoon Yesus. Hindi po naitala at binanggit sa atin kung paano niya na-encounter si Lord. How He had come to encounter the Lord Jesus Christ that changed her life. Wala tayong istorya. Hindi nga binanggit sa atin kung sino ang pangalan. Ang sinabi lang sa atin, babae.
Yun ang kanyang pagkakakilanlan ayon kay San Lucas. Ang alam lang ni Lucas, ang babae nito ay dating ang kanyang buhay ay makasalanan. That she had lived a sinful life. Yun lang alam ni San Lucas ayon sa kanyang pagsiyasat, ayon sa kanyang interview. Natagpuan niya na babae ito ay nabuhay sa isang makasalanang buhay. Di natin alam how she encountered the Lord. Marahil sa isang pangangaral ng ating Panginoong Yesus, doon niya na-encounter ang ating Panginoong Yesus. Or possibly, siya yung babaeng tinutukoy ng banal na kasulatan na nahuli sa adultery. Sa Book of John, na dinala, kinaladkad ng mga tao at dinala sa kanyang paanan, wala rin kasi siyang pangalan. At sinabi ng mga tao, Guro, Rabbi, we caught this woman in the act of adultery. At ayon sa kautusan, nararapat siyang patuhin hanggang sa mamatay. Kaya yumuko ang ating Panginoong Yesus at sumulat sa lupa. At sa kanyang pagsulat sa lupa, sinabi niya, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. At isa-isa silang umalis, hanggang sa walang natira. Pagtayo ng ating Panginoong Yesus, wala ng tao, silang dalawa na lamang, at tinanong niya ang babae, nasaan sila? Wala bang nag-akusa o gumatuman lamang sa iyo? Wala po. Ibig sabihin, lahat may kasalanan. Kaya sabi ni Lord, hindi rin kita husgahan. Go and sin no more. Hindi ko po sinasabing siya yun. But there is the possibility na siya yung babae niya. At na-encounter niya ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung makita at malaman niya ang ating Panginoong Yesus ay nasa tahanan ng isang Pariseyo, ginawa niya ang gusto niyang papuri, pagpapasalamat, pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. She doesn't want to miss the chance na mayroon siya. Dahil baka posibleng matagal na namang panahon bago ang ating Panginoong Yesus ay mapadako sa kanyang lugar. But she expressed her gratitude so much na nakita niya ang ating Panginoong Yesus, ginawa niya ang mga katangi-tanging bagay at iniambing niya sa kakulangan na ginawa ni Pedro. At maging gayon, itong Pariseyo. Maaaring ang Pariseyo, ginawa niya yung paghugas ng paa sa ating Panginoong Jesucristo, yung paghalip sa ating Panginoong Yesus, at yung paglalagay ng langis. Posibleng ginawa yun ng Pariseyo, kaya hindi in-address ng ating Panginoong Yesus doon sa Pariseyo yung kanyang paninhaga. Sa halip kay Pedro. Pero ang mensahe ang pa din para doon sa Pariseyo. Kasi nga, merong nababatay para sa kanya. At ito ang tingin ng Pariseyo sa babae ay makasalanan, samantalang siya ay matuwid. Kaya dito ngayon, binanggit ng ating Panginoong Yesus, merong tagapagpautang. At sa kanyang pagpapautang, meron siyang pinautang na 50 denaryo at yung isa naman ay 500 denaryo. Malaking pera po yun sa panahon na yan. Then ang sabi ng ating Panginoong Yesus, pareho silang hindi makabayad. At dahilan sa wala naman silang may babayad, nagdesisyon ang nagpapautang na wag na silang singilin. Sarap mapakinggan pagka naman, ano? O yung mga may utang dyan, umasa tayo na mayroong himala. Pero habang walang ganong announcement, magpahit ko tayo ng utang. Amen? Pero yan ang isa sa mga pinakamasarap mapakinggan kapag ikay may utang. At yamang hindi ka na makabayad, sasabihin sa iyong, sige na, huwag ka na lang magbayad. Siyempre, huwag lamang dudugtungan na abuli ko na lang yan. So, huwag pangit naman yun, di ba? Hindi naman magandang pakinggan. So, ngayon pa man, ito po yung ating bibigyang storya. At ano bang angkop nito, angkopan nito sa ating buhay? Pag-usapan po natin yung pong mga motivations. Ano po ba ang mga motivations as we talk about the parables of God's kingdom, the parable of the two debtors? O yung talinhaga ng dalawang may pagkakautang. Isang maliit ang pagkakautang at isang malaki ang
ang pagkakautang. Maliwanag ang tanong ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro. At yun po ay kasalukuyang umiiral para sa kanila. Sabi ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, sa palagay mo, sino sa kanilang dalawa nung pinatawad ang mga utang na hindi nila kayang bayaran, yung may 50 at may 500 denaryo, sino sa palagay mo ang magmamahal ng lubos doon sa nagpautang na pinatawad sila? Kaya sabi ni Pedro, siyempre, yung pong mas malaki ang utang, yung 500. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesus, tama ka. Kaya nga, ganito ang kapahayagan ng babae nito. Bakit? Merong motivation. Now, sa larangan po ng motivations, mga kapatid, ilan sa mga naghahatid sa atin sa paglilingkod, pagsambang, pagpapapuri, pagbibigay puri, whatever it is that we do in thanking God for something na ginawa niya sa ating buhay. Anumang bagay ang ginawa ng Panginoon ay pinagpapasalamat natin. Anumang bagay ang gusto natin ipaglingkod sa Panginoon, meron tayong pinanggagalingan. May mga motivations. So let me just enumerate some of these motivations. No, mga primary motivations, hindi ito exhaustive list, but these are just, I think, mga pangunahin na motivation ng mga tao when it comes sa mga bagay na ginagawang paglilingkod, pagsamba, or anything that we would like to please God with sa mga bagay natin ginagawa. So ang una, nais kong tawagin yung pong tagumpay. Gusto natin magtagumpay sa bagay na ating ginagawa. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, bilang tagapagpaawit, gusto natin maging maayos, gusto natin maging matagumpay ang ating pagpapaawit because we would like to have what is best before God. Yung pong pinakamaganda ang gusto natin gawin. Yung pong fame or success, not necessarily wrong in itself. Lahat naman tayo gusto nating magtagumpay. Lahat naman tayo kahit paano gusto natin na matangi ang ating mga pangalan o mabigyang pansin ang mga bagay natin ginagawa para sa Panginoon o para sa harapan ng ibang tao. Tama? Bagamat siyempre, discreet pa rin naman tayo na kapag tayo ay binibigyang papuri, binibigyang parangal, siyempre sinasabi natin, hindi po ako yon, si Lord yon. Nagpapakyut tayo ng konti. Di ba? Ina-ascribe natin si Lord. Pero sa totoo lang, ang ating mga puso, ang ating damdamin, medyo nagagalak, natutuwa kapag na-mention, nababanggit o nabibigyang papuri ang bagay na ating ginagawa. Na kapag sinabing, you did a good job. Uy, ang ayos ng ginawa mo. Talagang perfect. Kahit pa paano, that puts a smile on our face. Amen? So yung pong tagumpay, yung fame or success, hindi siya masama sa kanyang sarili. Lahat tayo naghahangat. Ayaw natin na tayo po'y nabibigo. Ayaw po natin na napupulaan ng ating ginawa na pangit o walang kwenta. Tama? Gusto natin lahat ng ating mga ginagawa, by and large, makakaangin ang papuri, magiging katanggap-tanggap at masasabing pumasa sa standard. Pero kapag ibinalik sa atin at sinabi sa atin, pangit ang gawa mo, nakakaturog ng puso. Parang tingin natin, wala pang kwenta yung ginawa ko. Tama? So, wala pong masama sa motivation na gusto nating mag-succeed, gusto nating matanyag, wala pong masama sa bagay niya. Not evil in itself. Para sa iba, yung kanilang motivation ay fruitfulness. Gusto nilang maging mabunga, gusto nilang maging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Ayaw nilang nakatenga lang. At least kahit paano, nagbubunga yung kanilang buhay on a day-to-day basis. Na meron silang naipuproduce, meron silang naipo-contribute. So ito yung mga motivation ng ibang tao. Na bakit ginagawa ang paglilingkod? Kasi sayang naman yung oras ko. Bakit ako magtuturo ng Bible study? Bakit ako magtuturo sa mga bata? Bakit ako mag-i-involve sa mga ministries? At bakit ako mag-i-engage sa mga community services? Bakit? Kasi gusto kong maging magbunga ang aking buhay. Gusto kong maging kapaki-pakinabang sa buhay ng ibang mga tao. So that is a good motivation as well. Tama? So gusto natin maging mabunga ang ating mga buhay. And here is the third motivation that people have.
pagdating sa mga bagay-bagay na ginagawa para sa Panginoon. Tawag po natin dyan ay faithfulness. Gusto nating ma-utilize kung ano yung gift na binigay sa atin ni Lord. Utilization of the talents, skills, resources na ibinigay sa atin ng Panginoon at gusto natin faithful tayo. Yung concept of stewardship. Bakit ko ginagawa ang bagay na ito? Pinagtiwalaan kasi ako ni Lord. Bagay na dapat ko lamang ipakita na ako'y tapat sa kung anong ipinagkaloob niya sa akin. So that is a good motivation as well. Na ginagamit natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, bakit natin ginagampanan ang ating mga tungkulin, bakit natin niluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay, because we would like to become good stewards. I mean, for the sake of faithfulness. Dahil after all, pagdating naman sa langit, sasabihin ni Lord, well done, my good and faithful servants, ang sasabihin ng Panginoon. Kaya, faithfulness is one of the primary motivations na mayroon po ang isang Christian o mayroon ang isang tao kung bakit niya ginagawa ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Now, pang-apat ay posibleng yung tinatawag nating companions. Bakit tayo nagsiserve kay Lord sa ministry ng ganito? Ay nandun kasi yung kaibigan ko. Nandun din kasi yung kasama ko. Pagka nandun sila, na-encourage ako. Kumbaga, yung sinasabi ng banal na kasulatan, as iron sharpens iron, so a man sharpens his fellow man. Kaya ako naiinganyo, kaya ako nag-motivate maglingkod sa Panginoon, mag-alay ng papuri at mag-serve kay Lord dahil nai-encourage ako. Pagkasama ko ang iba na naglilingkod din sa Panginoon. Sa katotohanan, masaya naman talaga tayo pagka lalo tigit yung mga nakakasama natin sa anumang fellowship o ministries na kinabibilangan natin is everybody is encouraging everyone. Amen? Kapag may magandang dynamic, yung relationships, may magandang dynamics na nagtutulungan, nagpapasanan, nagbibigay ng encouragement, nagsusuportahan para sa bawat isa, at nakapag-i-improve tayo, masarap kasama ang mga ganong bagay. Amen? Sa katotohanan, kahit naman sa trabaho, may mga tao, kahit anong laki ng sweldo, pag toxic ang mga kasama sa opisina, nawawala ng ganang pumasok. Amen? Kailangan yung culture, yung organizational culture, dapat nararamdaman yung camaraderie, nararamdaman yung companionship, na kung saan nasusuportahan emotionally yung psychosocial support system para sa bawat isa na kabahagi. Na kapag ang isa discouraged, nandiyan magbibigay ng encouragement. So napakasarap kasama. Ika nga, laging sinasabi, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk with a companion. Gusto mong maglakad ng mabilis, mag-isa ka. Huwag kang magsama ng kahit sino. Pero pag gusto mong malayo ang mararating mo, dapat may kasama ka na nakakapat. Hindi kasi nakakainip. Kung parang ikaw lang nag-iisa, lakad ka ng lakad, parang pakiramdam mo taong grasa ka. Kasi layo-layo na ng nararating mo, pero gusto mo makarating. Pero yung feeling ng discouragement, parang minsan naglalakad ka na lang, wala ka na sa sarili, o di parang taong grasa na nga, malinis ka nga lang. Di ba? Tapos ang direksyon mo, focus lang para doon. Gusto mong marating kagad. At naiinip tayo pag tayo nagsusulong. Pero kapag tayo may kasama, layo-layo na pala ng narating natin, kahit pagod tayo, masaya sa pakiramdam. Masarap. Amen? Walang nagiging malayo, walang nagiging mahirap, at hindi nagiging nakakainip pagkasama-sama. Liban, merong killjoy na kasama.
Bilisan nyo naman, ang tagal nyong maglakad. Yan. O yung mga ganong klase ng tao, dapat nagsusulo na lang. Wag nang sumasabay sa iba. Pagka mga ganyan ang mga datingan, magsulo mo na lang maglakad, mauna ka na. Darating din naman kami doon. Kaysa feeling mo kami pang abala sa iyo, mauna ka na kung mauna ka. Basta kami mag-e-enjoy ng sama-samang naglalakad. Babagal na kung mabagal. Pero gusto namin, masaya kami naglalakad. Amen? Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede naman tayo maglingkod sa Panginoon na nagsusunod, tama? Pwede. Pero hindi tayo dinisenyo ng Panginoon para sa ganoon. Kaya may mga motivations na kung saan pinaglalakip-lakip ng Diyos yung mga taong kinakailangan magsama-sama para nang sa gayon may mas magandang bunga at kahihinatnan, merong accountability na present. So all these things na mga motivations nito, maganda po yan, yung mga bagay niya. Amen? But here is the best motivation ever. Yung naranasan natin na pinatawad tayo ng Diyos. Dahil lahat ng yan, may hangganan, may sukatan. Posibleng kung i-rate natin on the scale of 1 to 10, pwede natin i-rate ang mga bagay na yan. Pero ang tunay na makapagdudulot ng pinakamagandang pagmamahal at paglilingkod natin sa Diyos, walang iba kung hindi yung lagi nating alalahanin gaano tayo pinatawad ng Diyos. Yun ang mas malalim. Yun ang mas matibay na pwede nating pagbubutan ng motivation. Maaaring merong portion na gusto natin matangi, mabanggit ang ating pangalan, mapuri ang ating ginagawa. But we will not give the best and all that we have. Hindi natin maibibigay ang pinakamainam at lahat ng meron tayo. Kahit pa paano, magkakaroon ka pa rin ng self-reservation. Magkakaroon ka pa rin ng kahit pa paano ng pag-aalala, pag-aatubili. Dahil isipin mo, para saan? Parang nauubos yata ako kapag ginawa ko yun. Ganun din sa fruitfulness, faithfulness, and friendship. Lahat ng mga bagay na yan ay maaaring magatid pa rin sa atin ng reservations. Magkakaroon pa rin tayo ng apprehensions and inhibitions sa lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon at posibleng mapagod tayo. Posibleng magsawa tayo. Pero kapag ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating mga ginagawa sa Panginoon ay nauugat sa konsepto na pinatawad ako ng Panginoon sa aking kasalanan. And this much He has forgiven me. Therefore, I give Him this much love. Ibibigay ko din ang ganitong klase ng pag-ibig. Doon po sa talinang binanggit ng ating Panginoong Yesus, binanggit niya na may 2 taong nagkakautang, isa ay 50 at isa ay 500. Now, relatively, amount is subjective. Both objective and subjective for that matter. Objective, that when it comes to amount, mas malaking dihamak ang 500 sa 50. Tama? Tama po ba yun? Pag kayo papipiliin, bibigyan kayo ng 50 tsaka 500, anong pipiliin nyo? 500. Matatalino to, mga to. Mga mais. Good answer. Siyempre. Pipiliin natin yung mas malaki. I mean, practically and as objective as we are, alam natin mas malaki, mas magandang pakinaban. However, the amount could also be subjective.
Yung 500, para sa iba, posibleng maliit lang yun. Halimbawa, meron akong 10 500 at meron din akong 4 na 50. Nabigyan ko na ng 10 na 500 yung iba. Pero yung nabigyan kong 500 na 10, mayayaman. May pera na. Hindi na nila masyadong kailangan. Yung 15 na tira, yung binigyan kong 4, talagang halos walang pambiling bigas. Ang naiabot ko sa kanila, 50. Ang value ng 500 sa mga mayayaman na meron naman nakakakain sa eat all you can na tago 1,300. Maliit lang yun. Yung 500, tama? That is subjective in nature. Depende kung sino ang binigyan mo ng 500. Kung mayaman ang taong binigyan mo yung 500, tip lang yun. Pero para sa mga taong mahihirap, yung 50, pag binigyan mo sila ng 50, it matters so much. It means life. Makakabili na sila ng 1 kilong bigas, may pangtawid. So kahit 50 yon, valuable yon para sa mga ganong klase ng tao. Kaya hindi natin pinag-uusapan yung amount per se, although objectively mas malaki ang halaga ng 500. Pero in terms of value, in terms of amount, higher, but in terms of value, that is subjective na. Yung value ng 50 ay katumbas possibly 5,000 pesos na yun sa mga naghihikahos. Amen? Kumpara ng 500 pesos, ang value nun ay posibleng 5 pesos lang para sa ibang mga mayayaman. Tip lang. Kaya dito ang pinag-uusapan natin, hindi yung amount, kung hindi the value itself. Posible naman yung taong binigyan ng 50 kung sobrang talagang pangailangan at para sa kanya, the value of 50 is as equivalent to 500. That person will also express the same much love as the person who received the amount of 500 dinari. Amen? Pwedeng ang kanyang expression ng pagmamahal ay katulad din ng ginawa ng babaeng ito. Hindi kinakailangan maging malaki ang kasalanan para matuto tayong magpasalamat ng sobra-sobra sa Panginoon. Ang kailangan lang maintindihan natin, ano ang bigat ng kasalanan ginawa natin? Ano ang naging kabayaran para mapatawad ang ating kasalanan? Kinakailangan makita natin sa ganong angulo para sa paglilingkod sa Panginoon. Si Apostol Pablo, hindi po siya personal na pumatay ng tao. Wala siyang pinapatay ng kahit sino. Basahin po natin ang buong banal na kasulatan, particular sa Book of Acts kung saan nagsimula ang talambuhay ni Apostol Pablo nung siya ay Saulo pa ang pangalan. Wala tayong mababasa na meron siyang pinatay. Meron tayong mababasa, si Moses may pinatay na tao. Si David, maraming pinatay na tao. Si Samson, maraming pinatay na tao. Si Gideon, maraming pinatay na tao. Pero si Pablo, wala siyang pinapatay kahit isa. Inusid niya ang mga sumusunod kay Kristo sa pag-aakala ng mga tagasunod ni Kristo ay kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Dahil iisang Diyos lamang ang dapat sinasamba ng mga Israelita. At bilang mga Israelita, walang dapat ibang sundin, lalo tigit itong Kristo na to, na inihahanay ng katulad ng Diyos, na lumalabas kapantay siya ng Diyos. Kaya para kay Apostol Pablo, sa panahon na yun na siya'y Saulo, ito ay isang malaking kalapastanganan sa kanilang relihiyon. Kaya ang ginawa niya, inusid niya ang kanyang mga kapwa Israelita. Pero wala siyang pinatay.
Tumitistigo lang siya at sinasabi niyang, oo, siya'y tunay na nakita kong tagasunod ni Kristo. Yan ay professing Christian. And the verdict for that person must be death. Pinakamagaan na parusa, pahirapan, ikulong, at pinakamagandang parusa, mamatay. Kaya nung pinagbabato si Stephen, nandun siya to witness para bigyang tibay na ang pagbato kay Stephen ay justified action ng mga Israelita. Siya ay tumitistigo na karapat-dapat at walang violation nagawa ang mga Israelita sa pagbabato kay Stephen bilang tagapagpatotoo. Pero alam niyo po, ang tingin ni Apostol Pablo sa bagay na kanyang ginawa, hindi bilang witness. Kung hindi para sa kanya, as if equivalent, I was the one who killed Christians. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, ganoon kalalim ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, na tayo pinatawad at ang may pinakamalaking kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, of whom among the sinners I am the chief. Puno ako ng mga makasalanan, sabi ni Pablo. Eh, ang liwanag naman na sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, na sa larangan ng kautusan, wala siyang batik, wala siyang ginawang labag sa kalooban at batas ng Diyos. Pagkatapos sasabihin niya, among the sinners, I am the chief. Paano mangyayari na sa lahat ng mga makasalanan siya ang puno ng mga makasalanan? Eh sabi niya nga, wala siyang paglabag na ginawa sa batas ng Diyos. Bilang isang Fariseo. Dito'y makikita natin kung paano tinignan ni Apostol Pablo ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hindi siya katulad ng ibang mga Pariseo, tulad na nag-invite sa ating Panginoong Jesucristo. Nang tingin sa sarili, ang utang, maliit lang. May nilabag man akong kalooban ng Diyos, may nilabag man ako sa kautusan ng Diyos, yung pinaka nandoon na sa may dulo. Hindi top of the list. Pero kay Apostol Pablo, lahat yan mula sa dulo hanggang top of the list. Kahit ang ginawa ko pinakadulo, isang Diyos ang nagputos, ginawa ko na rin yung nasa una. I violated God's principles. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yun ang tingin ko sa sarili ko. Walang kwenta. Basura. Pero kinuha ko ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi kailangan na ang isang tao ay maraming pinatay, nalulong sa drugs, maraming sinirang buhay, at nakakilala sa Panginoon, tsaka niya marirealize, nakakilala siya sa Panginoon, ang dami niyang kasalanan, kaya ito ang kanyang ipinaglilingkod sa Panginoon. Well, if that being the case, kung yun talagang pagtingin niya na sinagip siya ng Panginoon mula doon, kita naman natin may mga taong talagang pagka sa ganun nangyari at ganun nila kinilala ang kanilang kasalanan, naglilingkod sila sa Panginoon ng sobra-sobra, todo-todo, buong puso. Amen? Pero kung papetiks-petiks lang din, tingin nila sa kanilang kasalanan ginawa, 10 lang napatay ko eh. Ganito lang maraming drugs ang tinik ko. Hindi ako katulad kasing sama ng iba. Yung iba masahol eh. Daan-daan at walang habas pa na ginawa mga kasalanan. Kung magiging tingin niya, light lang yung kanyang kasalanan kahit na nasa ganong circumstance o nasa ganong pangyayari, hindi siya maglilingkod sa Panginoon ng todo-todo buong puso. Pero kahit ang isang tao, walang masamang ginagawa, naging mabuti sa kapwa,
Pero ang tingin niya, nasugatan niya ng lubos ang puso ng Diyos. Tingin niya sa sarili niya kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung hindi dahil sa pagpapatawad ni Kristo, walang kahulugan ang kanyang buhay. Alam natin, ang taong yan maglilingkod sa Panginoon ng todo-todo, buong puso, wagas-wagas para sa Panginoon. Amen? Understanding the value of forgiveness. Gaano ba natin tinitingnan? Gaano natin pinapahalagahan ang pagpapatawad na naranasan natin mula sa Diyos? Tingin ba natin konti lang yung kasalanan natin? Maliit lang ang ipaglilingkod. Limited ang ating magiging kampanin para sa kaharian ng Panginoon. Kasi tingin na natin, ito lang naman pinatawad ni Lord sa akin, maliit lang. Kaya ito lang yung aking ibibigay na service. Ito lang yung aking gagawing pag-serve kay Lord. Pero kapag ang tingin natin, sobrang laki ang naidulot natin at ang laki ng binayad ng Diyos. At tingin natin sa ating mga kasalanan, kahit sa paningin ng ibang tao'y maliit at walang halaga, pero para sa atin, we are spiritually bankrupt. And the meaning of the death of Christ on the cross ay napakalaking halaga para sa atin. Isusukot ibibigay natin ang ating buhay at ipaglilingkod sa Panginoon. Amen? Tingnan po natin ang tungkol sa pagpapatawad. Una, ang pagpapatawad po ay initiative ng Diyos. Kahit hindi pa tayo humingi ng tawad, tinatawad na tayo ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, hindi tayo makakatayan sa ating kasalanan. The wages of sin is death. Alam ng Diyos, hindi tayo makakabayan. At kahit na mamatay tayo, kabayaran lang yun. Eh, paano pa yung kaparusahan? Magkaiba yung kabayaran sa kasalanan at saka kaparusahan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O kung pag-iisahin natin ang kabayaran at ang kaparusahan, pag-iisahin. O ang kamatayan, hindi lang pagtapos ng buhay natin dito sa lupa, kung hindi pang walang hanggang pagkakawala sa piling ng Diyos. At may parusang kaakibat, paghihirap sa impyerno. So ang pagpapatawad po ay initiative ng Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, even in that while we were still sinners, Christ died on the cross for us. Kahit nung tayo makasalanan pa, habang nakabayubay ang ating Panginoong Hesus sa krus sa paghihirap upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Humingi ba ng tawad ang mga tao? Hindi. Initiative ng Panginoon, patawarin tayo. Amen? Lahat po tayo pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. He paid the price on the cross. That is the testament of God's forgiveness to mankind. But not everyone will be saved. Hindi naman lahat maliligtas. Pinatawad tayong lahat, pero hindi lahat maliligtas.
Ang maliligtas ay yung mga nanalig kay Kristo. Amen? So forgiveness is an act of God. Initiative yan ng Diyos. Ang unang nag-invest ng forgiveness sa atin ay ang Diyos. Now, to keep the dynamics of relationship going, merong dilin ang Panginoon Hesus. Kinakailangan magpatawad din tayo para nang sa gayon, patawarin din tayo ng Diyos sa ating kasalanan. Kaya nga naalala nyo, di ba? Yung ating kalinhaga na binanggit din ng ating Panginoong Hesus tungkol sa unjust servant or unforgiving servant. Pareho sila pinatawad, o nung siya pinatawad sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagkakautang, masaya siya. Pero nung nakita niya yung kanyang kapwa na nagkakautang sa kanya, pinakulong niya at pinabenta niya ang pamilya. Narinig ito ng Panginoon na kanyang pinagkautangan na nagpatawad sa kanya. Kaya pinatawag siya muli at sinabi sa kanya, napakasama mo naman, pinatawad kita, ang laki-laki ng utang mo, pinatawad kita. Yung nagkakautang sa iyo, napakaliit ng kasalanan, hindi mo pinatawad. Pwes, pinabawi ko. Ikukulong ka din. Kailangan mabayaran mo ang lahat ng dapat mong bayaran. So again, yung unang investment galing sa Diyos. But to keep the dynamics of relationship going smoothly, meron po ang kakibat. Tinatawad tayo ng Diyos, kailangan din tayo magpatawad sa iba para nang sa gayon, babalik ulit ang Panginoon. Sige, pinatawad ulit kita, magpatawad ka ulit. Patatawarin ulit kita, magpatawad ka ulit. That is the dynamics of our relationship with God. Amen? Kaya kapag hindi na tayo nagpatawad, hindi ibig sabihin mawala ang ating kaligtasan. Ibig lang sabihin, maraming i-withhold si Lord sa atin na kailangan nating pagbayaran. Amen? And also, forgiveness is available for all. Maliit, malaking kasalanan, binayaran. Lahat. So it's an act of God, initiative galing sa Diyos, at ito ay para sa lahat. Ulit nga po natin, para sa lahat. So it's available for all people. Maliit o malaking kasalanan, it doesn't matter. Just the same, Christ paid it all. Iisang halaga ang ibinayad ng ating Panginoon. Malaking kasalanan man o maliit, sino man siya, ano man ang kanyang katayuan sa buhay, mabait man siya o konting pait, masama o sobrang sama, lahat ay makatatanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. So it's available for all. Alam ng Diyos, hindi tayo makakabayan, kaya ginawa niyang available para sa atin. Another is that forgiveness affects our behavior. As mentioned kanina, kung paano natin tinitingnan ang pagpapatawad, minsan doon din nasusukat ano ang pananaw natin sa ating sarili. Tulad ba tayo ng mga Pariseyo? Hindi lamang itong Pariseyong ito, sa tagpong ito na kung saan nagbigay ng kalinhaga ang ating Panginoon Yesus, kung hindi, meron ding isang tagpo sa templo na habang ang mga alagad ay nandoon, ay merong isang Pariseyo sa loob ng templo, tumingala sa langit at nagsabing, "Salamat, Panginoon." Ganda ng kanyang pasimula ng pagkasalamat. "Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. At hindi ako katulad ng iba dyan. Ako ba'y nagbibigay ng aking kapo? Nag-aayon nga ako 2 araw sa loob ng 1 linggo." So, ang tingin niya sa sarili niya mas matuwid. Hindi kailangan ng forgiveness. O kung kailangan man ng forgiveness, konti lang. Lord, di ko kailangan ng malaking pagpapatawad. Maliit lang kasi yung kasalanan ko.
And that's the behavior of the Pharisee. Ang tingin niya sa iba, hindi karapat-dapat patawarin. Tulad din sa tagpong ito, kung talagang propeta itong aking inanyayahan para kumain sa loob ng aking bahay, sana alam niya kung anong uling babae ang tao na ito na nabubuhay sa kasalanan. Hindi dapat dinidiscriminate niya. At bakit niya pinapayagang hawakan siya ng babaeng makasalanan? So you see, our understanding of forgiveness affects our behavior. Anong nagiging tingin natin sa ating sarili at paano natin tinatrato ang ibang tao? Naka-apekto. Kung paano tayo makitungo sa buhay ng ibang tao, paano tayo makisalamuha sa buhay ng ibang tao? Do we treat them worse sinners than us? Maliit lang ang kasalanan natin, mas malaki ang kasalanan nila. Kung tinitingnan natin, parehong halaga ang ibinayad sa atin. Anong tinitingnan natin? Yung ibinayad o yung kasalanan nagawa natin at kasalanan nagawa ng ibang tao? It affects the way we respond to what God is doing in our lives and the way we relate with other people. Naka-apekto yan. Kaya nga para kay Pedro, hindi siya masyadong makasalanan. Kaya sabi ni Lord, tingnan mo, nagkita tayo, hindi mo binuhusan ng tubig ang aking paa. Hindi mo hinagkan ang aking pisngi. Hindi mo nilamisan ang aking paa. Kasi tingin mo, maliit lang. 50 dinari lang ang utang mo. Tinignan mo yung amount. Pero hindi mo tinignan yung value. Kung gaano mo ako kailangan. Pero ang babaeng ito, dahil ang tingin niya sa kanyang inutang ay 500, tingin niya malaki ang kanyang naging kasalanan. Kaya walang tigil sa pagluha, pagpunas, at pagkalik sa aking mga paa. At nakuhan pa niyang buhusan ng pagamo ang aking mga paa. Sa palagay niyo, itong babaeng ito, kapag nakikipagkapwa sa iba, paano niya tinatrato ang ibang tao? Knowing that she had lived the kind of life at ang buhay na meron ngayon siya ay resulta ng biyaya ni Kristo sa kanyang buhay. Paano siya nakikitungo sa iba? Your guess will be as good as mine. Amen? Magiging maganda ang kanyang pakikitungo at ang pagtrato niya sa kanyang kapwa dahil nakita niya ang pagkilos ng biyaya ni Kristo. So ang pagpapatawad po ay initiative ng Diyos. Ito ay para sa lahat. Ito ay naka-apekto sa ating pong behavior. And lastly, it attracts our service. Kaya nasabi natin napakagandang motivation. Yung pag-unawa natin doon sa value ng pagpapatawad ni Kristo sa ating kasalanan. Inihikayat nito yung mga bagay-bagay na unusual. Kaya nga nagtaka dahil this is unusual case. Nababasain ng luha ang paa, pupunasan ng buhok, hahagkan at bubuhusan ng pabango. Ang pabango po, saan po kayo naglalagay ng pabango? Mali, dapat sa paa.
Appropriately, siyempre naglalagay tayo doon sa mga inaamoy ng mga tao. Diba? Particular sa ating pag-usap, o di maglalagay tayo sa bahagi ng ating leeg, sa ating katawan. Hindi nga natin magpapabausap ko, ano yun? So, unusual. Kaya nga may mga makikita tayong mga tao, unusual yung kanilang dedication sa paglilingkod sa Panginoon simply because they understood what forgiveness really means. At ako mag-volunteer dyan. Wala sa lahi namin. Wala sa anak namin ang gumagawa ng ganyan. Na magsusong lead, magtuturo sa mga bata, at ganito ang gagawin. Gagastos ng inyong sariling pamasahe. Wala ka namang sweldo. Mapupuyat ka pa. Pagkukompose, paglalagay kung paano mo ikakamada yung mga ipopost mo para ipaglingkod sa social media itong ganitong bagay. Bibigyan ka lang naman ni Meta ng $0.001. Diba? Nagpakapagod-pagod ka. Tapos pinapatuwa ka ni Meta at sinasabing, your post is gaining followers, ganyan-ganyan, para i-motivate ka. Sa pag-aakala mo, bibigyan ka ng $100. In your lifetime, that won't happen perhaps. Pero bakit ginagawa? Sapagkat, na-realize mo, unusual as it may be for other people, that you are doing that. But because you understood the concept of forgiveness, the concept of the grace of God in your life, then it attracts your service, your commitment. That becomes your greatest motivation. Bakit ko ginagawa ito? Not for fame, not for friendship, not for fruitfulness, not just for faithfulness, but because I have been forgiven. This much I know. I was a sinner, but not anymore. I was blind, but now I see. I was lost, but now I am found. Amen? So with that in mind, mga kapatid, let me encourage you to two actions. Number one is that we need to ask the Holy Spirit to make clear to us, to reveal to us God's compassion for us. Maintindihan natin yung sinabing konsepto ng ating Panginoong Jesus, for God so loved you and me. Bagamat ang nakasulat, for God so loved the world that He gave His only Son. We cannot be wrong by making that so personal. For God so loved me that He gave His only begotten Son, that I will not perish, but by believing in Jesus, I will have eternal life. May God open our eyes, our hearts, our understanding. Kaya itong prayer ni Apostol Pablo, that you may know how deep, how wide, how awesome is the love of God. Kasi pag naintindihan daw natin, sabi ni Apostol Pablo, everything, lahat ng bagay, ay makikita natin, pwede natin i-alay para sa paglilingkod sa Panginoon. If we understand the concept of God's compassion, His forgiveness for us. Amen? At pangalawa po, let us respond with love and care
as we serve God in reaching out to others. Mapuno din po ng pagmamahal ang ating puso sa larangan ng ating paglilingkod sa Panginoon at sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya na binabanggit sa banal na kasulatan, do not think of yourself highly than others. Ang ibig lang pong sabihin ng Apostol Pedro ng banal na kasulatan, hindi lang naman po konsepto ni Apostol Pablo yan. Maging si Pedro, maging si Juan, might have worded that phrase differently, pero isang ibig sabihin, huwag mong isipin na mas maliit ang kasalanan mo kumpara sa ginawa ng iba. Kasi kapag gano'n, isipin mo, you are better, you are higher, mas pogi ka, mas maganda ka, mas mabait ka kaysa sa iba. Pero kapag ang inisip mo ang biyaya ng Panginoon, sasabihin mo, lahat tayo makasalanan. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin na maglingkod sa Panginoon. Amen? It sets us to an equal footing. So we reach out to others and we serve God with passion. May pagmamahal at merong kasiyahan. Mahirap? You bet. Pero masaya? Super. Joy unspeakable, full of glory. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Panginoong Yesus, sa umagang ito, salamat sa pag-unawang inihatid niyo po sa amin. Sa pamamagitan ng talinghaga ng dalawang taong may pagkakautang. Ito po inyong pagpapatid sa amin na maunawaan po namin. Hindi yung amount o hindi yung item o classification ng kasalanan ginawa namin. Bagamat sa mata ng tao at sa batas ng tao at sa batas po ninyo ay may mga kaukulang lalim ng pataw na kaparusahan ang bawat kasalanan. Ngunit sa spiritual na aspeto, ang lahat ng ito ay pantay-pantay. At nangangailangan na makita namin sa liwanag ng inyong biyaya, ng inyong kagandahang loob, na kami pinatawad niyo sa aming mga kasalanan. Kaya sa amin pong ginagawang paglilingkod sa inyo, sa personal po naming kapasidad, sa loob ng aming tahanan, sa mga lugar na aming pinaghahanap buhayan, sa mga komunidad na aming kinabibilangan, sa mga pang-araw-araw naming buhay, na kung saan ay naipapahayag namin ang aming pagpapasalamat, paglilingkod, pagpupuri, pagsamba sa inyong pangalan, at mga paghahandog ng mga bagay na kapuri-puri sa inyong pangalan. Tulungan niyo po kami na laging maging pangunahing motivation namin sa mga bagay nito ay walang iba kung hindi ang konsepto na kung paano niyo pinatawad ang aming kasalanan. At ito'y bagay na magatid din sa amin na kung paano namin pakikitunguhan ang aming kapwa. Kung paano namin i-value ang kanilang buhay sa liwanag ng inyong kagandang loob.
you for establishing your kingdom sa aming pong buhay. Tulungan niyo po kami na ito pong kingdom concept of having been forgiven ay mabatid sa amin ng iba yung pang paglilingkod at iba yung pakikitungo sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Habang inihanda po natin ang ating pagkakaloob sa Panginoon, quick announcement. Una, tigit sa lahat, ang ating pong youth fellowship. Ngayon pong linggo, ang second Sunday of the month, and every second Sunday, meron po tayong youth service. Kaya po ating mga chairs, alam ko po, masisipag kayo, gusto nyo pag kayo lalabas, pagkatapos ng service, nililipit nyo yung inyong mga silya, iwan nyo lang po. Every second Sunday. Kung gagamitin po yan ang ating mga kabataan. So mga kabataan, yung message na, as soon as we close in prayer, yung message na mga dapat i-message ng mga kaibigan, kakilala, at sabihin, meron kaming magandang fellowship ngayon. Yan. Punta ka dito. Now na. Yan. Right? So para nang sa gayon ay ating may bahagi din ang kabutihan ng Panginoon para sa kanila. So yung fellowship, as soon as we end and close in prayer, proceed po sila sa kanilang youth fellowship. So pangalawa po, sa ating pong prayer meeting, kung kayo po ay interesado na makapag-join ng ating pong prayer meeting online na happening every Friday, 7:30 po ng gabi. So samahan niyo po kami sa ating pong mga panalangin at kung meron po kayong mga prayer requests, huwag pong magatubili, mag-message po kayo sa ating pong mga telephone numbers o yung mga cellphone numbers, nandiyan po sa ating mga offering inserts. So nakalagay po dyan o doon po sa pinakalabas ng ating nakalagay, naka-indicate po dyan yung ating mga numbers that you can text your prayer request or sa messenger sa Facebook. So pwede niyo po kaming message para po sa inyong mga prayer request. But if you are free every Friday 7:30, please do join us sa ating pong prayer meeting. Alright? So tayo po lahat ay magsitayo para po sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Ngayon po umaga. So sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, ating pong conventional giving, paghahatid po ng ating pong mga kaloob dito po sa altar, sa ating pong harapan, at yung sa mga modern ways of giving po natin. So sa ating pong mga kapatiran na nagbibigay sa pamamagitan po ng ating mga digital forms of giving, we also appreciate that and we declare God's blessings upon you as well, na kayo din po ay pagpalain ng Panginoon sa inyo pong mga patuloy na pagsuporta sa gawain. Tayo po lahat ay manalangin, taas po natin ating mga pagkakaloob at bago po kayo mag-send sa inyo pong mga digital wallets, digital transactions, bago po kayo mag-send, bago nyo po pindutin ang send, let's first declare a prayer of blessing para po sa ating pagkakaloob. Diyos aming Ama, kami po nagpapasalamat sa pagkakataon po ito sa mga biyaya, pagpapala, at mga paghahatid niyo po sa amin ng mga pananalapi at mga pagpapalang amin pong kailangan sa aming pong mga buhay. Ang mga talino, lakas, ang mga oportunidad sa trabaho, negosyo, at iba't ibang mga pamaraan sa pagkita ng mga salapi. Salamat po sa inyo pong biyaya. Ang lahat ng ito ay nagmumula po sa inyong kadakilaan, kabutihan, katapatan. Inihatid po namin ang mga bahagi nito bilang pasasalamat at maging mabangong sa Diyos sa inyong harapan. Namin din po itinatanim bilang mga binhi para sa inyong kaharian. Na sa mga tamang pagkakataon, ang aming mga pangailangan, meron po kaming aanihin ng 63 ligat na maapaw upang makatagpo aming mga pangailangan at labis-labis pa para sa pagkakawang gawa at ministeryo sa inyong kaharian. Tanggapin niyo po ang mga bagay nito sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Dito po kami dalangin. Amen and amen.
ipauulag sa kanyang kapangyarihan, katapatan, kabutihan, kadakilaan ang ating pong Panginoon. Amen? At lagi po nating pagtimulaan ng Diyos, at man ang ating kalagayan, kumikilos, gumagawa siya. Di man natin nakikita, di natin nararamdaman, ngunit alam natin, pinaglalakip-lakip niya ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa ikatataguyod ng Kanyang karya. Amen? So muli po yung fellowship, as soon as we close in prayer, then prayer meeting po natin every Friday 7:30. At kung gusto niyo po maging part ng ating pong growth study group, so meron po tayo ng mga online Bible study groups, meron din po tayo ng mga home Bible study groups, at kung gusto niyo pong mag-host, so please feel free to message us. Gusto niyo pong mag-involve sa kids ministry, sa pagtuturo sa mga bata, kids outreach po natin, kontakin niyo po ang mga number na yan, at kayo po ay aming i-guide kung saan po kayo ma-assign. You don't have to worry anong materials ang gagamitin. Hindi nyo na kinakailangan na mag-isip kung ano ang inyong ituturo. Ipo-provide na po sa inyo yung lesson, yung mga activities. All you have to do is to go there, love the kids, and teach the lesson, and facilitate the activity. And let us believe God's harvest ng mga bata para sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, yan po yung mga outreaches po natin. Yan po yung 4 pa lamang, pero meron pa pong 2 na sa kasalukuyan ay nabuksan. At we are looking forward na marami pa po na ma-open si Lord as soon as meron po tayo maraming mga volunteers. Kailangan lang po ng tao na mag-volunteer, marami pa pong bubuksan ng Panginoon para sa atin. Amen? So, inulit ko po, hindi nyo kinakailangan na mahirapan pa sa pagtuturo. Ipo-provide na po yan sa inyo. Pagmamahal, oras, at pagpapacilitate lang po ang ating pong kailangan. So, tayo pong natin manalangin po sa Panginoon. Thank you, Lord. Minsan pa, aming Ama, kami pinagpapasalamat sa umagang ito sa inyo pong pinagkaloob po sa amin. Kung saan ay patuloy po namin mapaglalim sa pamamagitan ng inyong biyaya at pagkilos ng inyong Espiritu. We pray that you will keep on enlightening us, that we may know what is the hope of our calling heavenward. Again din po, to understand how deep, how wide, how wonderful, and how strong is your love for each and every one of us. Patuloy po namin manasa, maunawaan at papalawak ang aming pagkilala sa inyo pong biyaya sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Tanggapin ninyo ang mayamang biyaya ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig at pagliligtas, kalaki pang pagpapatawad ng ating Panginoon sa Kristo. Gayun din ang pagkikisan ng Banal na Espiritu na naghahatid ng kapayapaan, kagalakan at kapwiran. Patuloy sa pagkilos sa ating mga buhay upang tayo ingatan sa ating pananampalataya hanggang sa pagbabalik ni Kristo ay matagpo ang walang baylugi sa ating mga espiritu, kaluluwa at pangatawan, at sa pagiging mas masigasig, mas matapat, mas mabunga na paglilingkod para sa kanyang kaharian. Tanggapin natin ang walang hanggan na pagbuhos ng biyaya, pagpapala, pag-iingat ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang lahat ay magsabi na Amen. Magandang umaga po sa mga